Wow! Grabe! May ilog dito. GG. Mukhang niligaw na naman tayo ni Waze. At yun na nga nangyari sa atin nang sinubukan nating puntahan ang Tigalay Falls sa San Isidro Abra. So yun na. Yun na yung Tigalay. Hi! Ito po yung Tigalay Falls. Pero may iba pa bang daan maliban dito? Yun lang talaga. Bongked. Mahirap yung daan dito? May ilog tas maputik. Peñarobra. Okay, sige mamaya kakanan ako dito. Okay. Pero dito po, sementado na po yan. Salamat naman. Opo, nadali ako dun eh. Salamat po. Ang Tigalay Falls ay may layong humigit kumulang 20 kilometro mula sa kapital ng probinsya ng Abra, ang Benguet. Isa din ito sa kilalang waterfalls na ipinagmamalaki ng probinsya, lalong-lalo na tuwing tag-ulan kung saan sagana at malakas ang daloy ng tubig dito. Para mapuntahan nito, ang pinaka-landmark na dapat ninyong tandaan ay ang San Marcial Welcome Arch. Yan ang ating dinaanan pa uwi, ngunit papunta, unfortunately, naligaw tayo at nadaan sa mga ilog at mapuputik na kalsadahan nang ilagay natin diretso sa Waze ang Tigalay Falls. Wow! Grabe! May ilog dito. GG. Mukhang niligaw na naman tayo ni Waze. Bahala na. Palag na to. Medyo malalim pala. Dahan-dahan lang tayo. Yan oh, may lumot-lumot pa. Madulas yan. Nakakaba. Ayos. Nakasurvive. Grabe naman yun. Maputik pa dyan? Maputik pa po? Madami? Madami? Madami. Ha? Tagalog yan. Mababaw? Kaya naman? Kaya yung napitak mo. Papuntang Tigalay. Opo. Thank you. Galing ko? Opo. Anong pangalan ko? We Wonder PH. Ito po yung dating daan, pero meron pa pong ibang daan kasi ito under construction po ata ito. Yung isa pwede nyo itin yung San Marcial na Arch or yung Welcome Arch, kasi kung ididiretso mo sa Waze na Tigalay Falls, dito po kayo ipapadaan. Kung may ilog din or yung bridge na maliit na umaapa yung tubig, medyo nakakaba din kasi medyo malalim. Maliban pa doon, may mga mapuputik talaga na madudulas. So, talagang hinay-hinay tayo doon sa pagmamaneho natin doon. Naalala ko na naman yung paparkan kung saan tayo sumempo lang. Buti na lang kahit pa paano nagkaroon tayo ng dagdag na diskarte saan sa daanan, yung mga ganon. Hi! Ito po yung Tigalay Falls. Pero may iba pa bang daan maliban dito? Yun lang talaga. Bongked. Mahirap yung daan dito? May ilog tas maputik. Peñarobra. Okay, sige mamaya kakanan ako dito. Okay. Pero dito po, sementado na po yan.
Salamat naman. Opo, nadali ako dun eh. Salamat po. Tama po, sabi ni tatay, mali po yung nadaanan natin. Sa San Isidro po yun, sa Villa Viciosa. So dapat dun tayo sa kabilang side, dadaan. Pero mula naman daw po sa Arc, dire-diretso pataas sa Tigalay Falls. Sementado na po ito. So mamaya papakita din natin yung daan na yon, yung mas maayos na daan. So dun po sa court kanina, paparahin po kayo dahil magre-register po kayo doon. Nalagay yung pangalan, then kung saan lugar kayo nang galing. Wala naman pong bayad, para lang alam po nila yung mga bumibisita dito sa Tigalay Falls. May rough road palang dadaanan. Mukha namang sementado to dati na parang nasira na sa katandaan. Pero mas mabuti na to kaysa naman sa maputik. Ito okay to. Kapag umuulan, sigurado mag-iiba rin yung ano doon, yung galawan ng gulong natin. Yan po, halos pumigit kumulang 1 oras mula sa Bangged. Narito na po tayo sa San Marcial or sa Sitio Kirmay, San Marcial, San Isidro, dito pa rin sa Abra. So ito po yung Tigalay Waterfalls or Tigalay Falls. So pasukin po natin para malaman natin kung ano yung makikita natin dito. So dito po yung registration kanina. Try natin na umakyat kung may tubig sa taas. Ang sabi po sa atin kanina, yung tubig sa Tigalay depende daw po sa ulan. So kung talaga nag-uulan siya, since galing sa taas sa bundok yung tubig, malakas din yung tubig dito. Kung hindi naman, kung mahina, walang ulan, wala ring malakas na agos ng tubig. Yan. Medyo nakakapagod din. Pahinga muna tayo. Upper Tigalay. So, boss. Ito na po ba yan? Or meron pa dun sa diretso dun? Meron pa po. Kaso di sigurado kung malakas yung tubig, no? Opo. Ayun lang. Hindi naman ganun kalakas sa oven. Pag Page mo. We Wonder PH. We Wonder. Okay, try natin.
Warning of waterfall. So kung wala daw pong ulan, hindi sigurado na malakas din yung tubig dun sa Tigalay Falls. Pero silipin na rin natin para makita natin. Ayan, oh. Ito. Yung mga dadaanan dito, mga may lumot-lumot yung bato, so medyo madulas yan. Buti ngayon tuyo, pero pag may tubig yan, madulas po yan, kaya may lubid. Ayun. Wang na yun. So yun na. Yun na yung Tigalay. Medyo mataas pa lang. May dalawang parte ang Tigalay Falls, isa sa pinakataas kung saan may maiksing trekking at ang ikalawa naman ay ang nasa ibaba lamang. May ilang araw ding hindi umulan nang tayo pumunta sa Tigalay, kaya naman may kahinaan ng tubig dito. Sa itaas, ang bandang kanan na bahagi ay may kalaliman, kaya naman masarap mag-cliff diving dito. Pero kung gusto nyo talaga mag-swimming, dito sa ibaba ang dapat ninyong puntahan. Ito ang pinaka-main part o basin ng Tigalay Falls. Kitang-kita ang napakagandang kulay ng tubig dito at naliligiran ng mga iba't ibang punong kahoy. Meron dito ang entrance fee na 40 pesos para sa mga adult at 20 pesos naman para sa mga bata. Mayroon ding mga cottages na pwede ninyong rentahan sa halagang 500 pesos. Walang nabibila ng pagkain sa loob, kaya mas mabuti na magbaon na kayo. Meron lamang ilang inumin at chichirya sa tapat ng entrance. Ang mga kanin at ulam ay mas maiging baunin nyo na. Ang Tigalay Falls, gaya ng iba pang mga waterfalls na makikita sa Abra, ay mas magandang puntahan sa panahon na madalas ang pag-ulan upang makita ang malakas na pagdaloy ng tubig sa mga ito. Galing na po tayo sa Tigalay Falls. So papakita ko lang po sa inyo kung saan yung tamang daan. So mula dito sa San Marcial Arc, yung dinaanan natin ngayon, kakanan po kayo. Kasi yung kaninang dinaanan natin papunta sa Tigalay, maputik at maraming dinadaanan na matubig na daan. So sabi rin ng mga nakausap natin doon sa Tigalay Falls, etong daan na to, mabilis lang papuntang Bangged. At talagang wala namang problema daw sa daanan. Oh, sarap ng hangin. Araw ng Friday ngayon, uwian na naman ng mga estudyante.
At syempre, uwian na rin ng mga nagtatrabaho. Last day na bago mag-weekend. So maswerte tayong mapuntahan tong Tigalay Falls pati yung Kaparkan dahil naiwasan natin yung dagsa ng turista, kasi usually mga weekend naman yan mga nagpupuntahan dahil rest day ngayon. Tayo weekdays tayo nakapunta, kaya na-solo natin halos, lalong lalo na yung Kaparkan. Iilan lang yung nakasabay natin doon. Etong daan pala na ito, halos mag-iisang oras din, halos kaparehas lang nung sa kabila. Mas madali nga lang to. Pag mga nasa ganito kayong probinsya, karaniwan na yung mga tawid hayop na tinatawag. May mga baka, kalabaw, kambing, aso, meron din. Minsan manok, madami rin. Minsan pa nga may ahas. So siguraduhin lang na maghinay-hinay tayo sa pagmamaneho para naaagapan natin yung pag-iwas o kaya yung pagkabig dun sa preno natin. Gaya nun, mabilis yung takbo niyang truck. Hindi naman natin inaasahan yan na may ganyan dito, diba? Pero kung mabilis yung takbo natin, wala tayong pagkakataong umiwas sa ganon, lalo't wala siya sa linya niya. So tayo yung nag-a-adjust sa mga ganong insidente. So pasalamat tayo at nakakaiwas tayo sa disgrasya at ginagabayan tayo ng Diyos sa mga biyahe natin. So kailangan talaga laging magdasal. At wala pang isang oras ay narating na natin muli ang Benguet. Dinaanan na din muna natin ang Calaba Bridge bago tayo bumalik sa ating hotel. Tinatayang nasa 900 meters ang haba ng tulay na ito at malaking tulong upang mas mapadali ang pagtawid sa ilog para sa iba't ibang mga sasakyan. Isa din ito sa magandang lokasyon para mag-sunset o di kaya ay mag-sunrise watching. Malapit dito sa tulay ay kasalukuyang ginagawa naman ang Abra University Calaba Branch. Kaya't sa mga susunod na taon, mas lalong gaganda ang mga daanan dito at dadami ang mga gusali sa paligid. Kasabay, ang dagdag na mga sasakyan na daraan sa Calaba Bridge. Dito na nagtatapos ang ating episode. Muli, patuloy nyo kaming suportahan at subaybayan. Please subscribe sa aming YouTube channel at Facebook page, We Wonder PH. Thank you and see you on our next video.